Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Major General Romeo Pocis. Sabi niya, those behind trillion peso corruption walk free, while opponents get charged with cases. What kind of justice and accountability is this? So ito, post niya kahapon, wala naman siyang pinangalanan. Sino yung opponents na nasampahan ng kaso. Lang kahapon, yan na po ang pagsampa ng plunder, malversation, bribery at iba pang mga charges laban kay BP Inday Sara. Na ang basihan lang nila ay yung paggamit ng confidential funds. 2022 at 2023, both sa Office of the Vice President and DepEd. So, nakakalungkot itong pangyayaring ito. To me, may post nga na nabasa ko ni Professor Malotikia. 612 million, yon yung total confidential funds ni BP Sara, is less than 1.2 trillion. Ano yung 1.2 trillion pesos? Ito po yung kabuuang budget insertion na isiningit nila 2023, 24, and 25 budget according to Congressman Edgar Erese. Kung pakinggan natin si dating Budget Secretary and Congressman Butsabad, mas malaki. Sabi niya baka aabot pa ng 2 trillion pesos ang budget insertion for the last 3 years. Humawak ako ng budget for the last 18 years. Sabi ni Butsabada, 12 years as congressman and 6 years as DBM secretary. Ngayon lang ito nangyari na grabe yung budget insertion. Na parang imposible, sabi ni Congressman Erese na hindi alam ng Pangulo. So, it's either hindi niya alam, walang kaalam-alam, or complicity yung kasapwat. Noong 2023 is 300 billion ang naisingit. Noong 2024 is mas malaki, 500 billion, at 2025, 430 billion. Kasi naisiwalat yung blank item sa BICAM. Mabuti na lang at nakita ni Congressman Ungab. Pag hindi nakita yung blank items sa BICAM, baka abot din ng 500 billion ang naisingit. Kaya, ayun, they walk free. Walang investigasyon. Ito ngayon, si BP Sara ang sinampahan ng kaso na for 3 years in a row, palaging unmodified opinion ang ibinibigay ng COA sa kanyang tanggapan. Yung in question na lang na naiwan is yung 73 million na notice of disallowance noong 2022 na wala pang final say ang COA. So, yun ang mga basihan nila na nagsampa ng katakot-takot na kaso kay BP Sara sa Ombudsman. So, what kind of justice and accountability is this? Yan ang tanong niya. Ito, pinasa ko yung mga nag-comments. Ang daming mga
retired generals na nagkomento. Paul Sumayo, retired general, sabi niya, alam na, another effort to divert attention away from the masterminds of the flood control corruption scandal. Ito, si Joy Tindoy, isang retired general din. Sabi niya, siyang tunay. Carlos Kita, another retired general. PBBM, selective justice. To me, yun din ang nakikita ko opinion. My opinion is nagkakaroon ng selective justice. Wala talaga yung tutuhanan ba na kampanya para panagutin ang mga na-involve sa corruption. Ito, another post ni General Pokris. Kahapon din, sabi niya, Bulgaria kontra Pilipinas. Sa Bulgaria, nagbitiw ang Prime Minister at buong gabinete kahapon. Hindi dahil sila mismo ang inaakusahang korap, kundi dahil hindi nila mapigilan ang laganap na korupsyon. Isang linggo lang ang protesta, nag-resign na sila. Wow! May delikadesa pa doon sa Bulgaria. Samantala sa Pilipinas, matapos ang ilang buwang malalaking protesta at mabibigat na aligasyon ng korupsyon at paggamit ng pulburon, kapit tuko pa rin ang Pangulo at kanyang gabinete. Sa halip na harapin ang taong bayan, kaso pa ang isinampa laban sa kritiko, kalaban sa politika at ordinaryong mamamayang naglalabas ng kanilang hinaing. Sa ganitong sitwasyon, hindi maiwasang tanungin, may pag-asa pa ba ang Pilipinas at ang mga mahirap na mamamayan? Ano sa tingin nyo? May pag-asa pa? Kaya tama si BP Sara, nung last year ba yan, sinabi niya, God save the Philippines. Kasi alam niya na pala yung nangyayari sa loob. Tayo, akala ko kung ano yung God save, parang yung dahil lang sa kanyang impeachment. God save BP Sara. Hindi niya sinabi dahil siya yung kinakasuhan. Yung pala ang buong bansa, kawawa. Dahil alam niya nangyayari sa loob. May pag-asa ba? To me, may pag-asa pa dahil may Diyos. Hintayin natin ang galaw ng Diyos. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Naanami diri sa among saging lakatan, so magaputos mi sa silopin sa namunga na nga among lakatan. Salamat gid kay sa Ginoo kay namungan among lakatan, walo ka sipi. Walo ni siya ka sipi. So sunod-sunod na gid ang pagbunga sa among lakatan. So duha ni karon ang among putuson. So gawa sa among giputos nga among saging lakatan. So naapagyod ang namunga na Apagyod ang nanay puso. So sunod-sunod na managid ni og pagputos og iya. So walo gyapon ni ka sipi. So mga dagko gid ang yang bunga. Salamat yun kayo sa Ginoo nga kapamungan among lakatan. Dako gyapon ni nga puso. So kinig iya hapit na pud ni among putuson. Gawa sa among saging lakatan upod ni among tanom nga kape. So 1,000 ni ang among tanom nga kape karon.
Ug karon maupod ni ang tanom ni Mano Iking nga saging lakatan nga namunga na. Sunod-sunod dagit ang pagpamunga oh. Sininasad ang hapit na pudputuson ni Mano Iking. So maupod ni ang unang tanom ni Manoy Boy nga namunga na. So akong bisitahon ang ikaduha niyang tanom nga lakatan. So mauna ni ang ikaduhang tanom ni Manoy Boy nga lakatan. So namunga na gihapon. So maupod ni ang tanom ni Manoy Sidreno nga iyang saging lakatan ang una niyang tanom. Ug mao ni kadtong ikaduha niya ng tanom ni Manoy Sidreno nga namunga na gihapon. Ug maupod ni kadtong pinakauna namo nga tanom nga saging lakatan. So salamat kayo sa Ginoo ug sa suporta sa among pagpananom sa kape ug sa lakatan. Hinaot nga magpadayon pa ang inyong pagsuporta.